Welcome na naman sa Stock Possible Channel. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin itong mga nakikita niyong bilog-bilog or mga dots na nakikita niyo sa ating chart. Ito ay tinatawag na parabolic SAR, isang indicator na sikat din sa mga traders. Na-develop ito ni G. Wells Wilder Jr. na siya ring nag-develop or gumawa ng RSI or Relative Strength Index. So paalala lang po muna na ang video ito ay hindi po isang rekomendasyon. No? Hindi po tayo nagre-recommend kahit anong stocks o mga kumpanya. Ang mga pangalan na mababanggit sa video ito ay ginagamit lang po natin bilang halimbawa or examples. So balik sa ating topic, parabolic SAR. So paano natin ginagamit or paano natin gagamitin ang parabolic SAR? Ang parabolic SAR ay na-develop or ginawa ni G. Wells Wilder Jr. na siya din gumawa ng RSI or Relative Strength Index na isa sa pinakasikat na trading indicator na ginagamit ng maraming traders. Mayroon na po tayong hiwalay na video kung paano natin ginagamit ang RSI or Relative Strength Index. Bisitahin nyo na lang ang ating channel at mapapanood nyo doon ang iba't ibang mga trading indicators na madaling gamitin at madaling intindihin. Okay, balik tayo sa ating topic, parabolic SAR, stock and reverse. Yan ang keywords natin. So ginagamit ang parabolic SAR upang malaman kung ang trend ng isang stock ay patuloy pa bang aakyat or magbabago na ang direksyon or pababa. So katulad ng nakikita nyo sa chart na ito, habang nandito ang mga dots or mga bilig-bilog sa ilalim ng ating kandila, nagpapahiwatig ito na tuloy-tuloy pa ang pag-akyat ng isang stocks o ang trend niya ay bullish pa. At kapag nakikita nyo ang mga dots na ito sa ibabaw ng kandila at tulad nito, ay maaring or pinapahiwatig nito na pabagsak yung stocks katulad ng nakikita natin dito. So yan po ang unang gamit ng parabolic SAR. Sinasabi nito ang trend direction ng isang stocks, pataas pa or pababa na. Ang pangalawang gamit ng parabolic SAR ay mahuhulaan nito or makapagbigay siya ng palatandaan kung magkakaroon na ba ng change of direction or reversal. Halimbawa, ito nga dito, paakyat, then magkakaroon na ng pagbabago ng direksyon. Katulad dito, pababa na yung price ng isang stock. Kaya sa pamamagitan nito, ang pagbabago ng pwesto ng mga dots na ito ay mabibigyan tayo ng potential exit signals or potential buy signal. Titingnan natin ang stocks na ito. So kung nakikita nyo, mula sa taas, nagbago na ang pwesto ng dots. Nasa ilalim na siya ng mga kandila. So this is our potential buy signal or pwedeng ito na ang ating buy signal. Okay, so dito tayo bibili sa kandilang ito. At kapag nagbabago naman ang pwesto ng mga dots na ito, halimbawa dito, nasa ibabaw na siya ng kandila, ibig sabihin yan, magkakaroon na ng potential reversal of trend direction. So pababa na siya. At ito na yung or dito tayo magbibinta. O this is our sell signal. So nasa ibabaw siya ng kandilang ito, dito tayo magbibinta sa kandilang ito. At ganun lang, paulit-ulit, hahanap lang tayo ng pagbabago ng pwesto ng parabolic SAR. Halimbawa dito, nasa ilalim na rin siya ng kandila. Then, dito tayo mag-i-exit kasi nasa ibabaw naman siya ng kandila. And dito, kumapailalim na naman siya. Dito na naman tayo bibili sa kandilang ito. At dito nagbago ang pwesto ng ating parabolic SAR. Kaya dito tayo magbibinta sa kandilang ito. Okay, so subukan nating sukatin kung magkano ang possible profit or gain kapag ginagamit natin ang parabolic SAR sa pinakasimpleng paraan. So dito, ito yung buy signal natin. Dito tayo pumasok sa kandilang ito. Susukatin natin from here, papunta dito. Ito yung exit signal natin kasi nagbabago na nga itong
pwesto ng parabolic SAR. So sasabihin, kahit dito natin ilagay, so mayroon tayong almost 30, okay, mayroon tayong 31% na gain or profit. At dito naman, kung titingnan natin, ito yung buy signal natin. So pumasok tayo sa kandilang ito. Sukatin natin, dito tayo mag-i-exit sa kandilang ito. So mayroon din tayong 14.18% gain. So katulad ng ibang mga indicator, ay mas magandang gamitin natin ang parabolic SAR na may kasama pang ibang indicator or magdagdag tayo ng indicator para may confirmation tayong magagawa. Katulad ng dagdag natin dito si CCI. So kung nabisita nyo na ang ating channel, mayroon na rin po tayong video kung paano gagamitin ang CCI indicator. So kung napanood nyo na ang ating video about kung paano natin ginagamit ang CCI, ay malalaman nyo na dito, ito yung buy signal natin. So kung titingnan natin ang dot below sa mga kandila, so this is a confirmation or pwedeng vice versa. Ang parabolic SAR ay nasa ilalim ng mga kandila. Then kung titingnan natin ang ating CCI, buy signal, so confirm. So kapag may dalawa kang indicator, mayroon kang magagamit for confirmation. So kung nakikita nyo ang ating CCI, pababa hanggang sa ilalim ng ating negative 100. So let the CCI dive deep or go deep. Then pagbalik yan, pagpasok sa ating negative 100 papunta sa 0, that will be our buy signal. Kung napanood nyo ang ating CCI, maiintindihan nyo nang maigi kung ano yung sinasabi natin dito. So sa areang ito, dito, this is a zero area. So ito yung isa sa mga gamit ng CCI kapag nakabalik siya from deep going to zero. Ito yung buy signal natin. At titingnan din natin dito, confirm na nasa baba din ang ating parabolic SAR. So buy signal. So dito, buy signal natin gamit ang CCI, confirm yan kasi nasa baba ang ating parabolic SAR. Dito rin, buy signal to sa areang ito. Yan, nasa baba ang ating parabolic SAR. At dito rin, yan, itong cross na to, buy signal. At confirm kasi nasa baba din ang ating parabolic SAR. So hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang sell signal kay AGI or Alliance Global Group Incorporated. Ang ating parabolic SAR ay nasa ilalim pa rin ng ating kandila. At ang ating CCI naman ay nasa itaas pa rin pero siya ay pointing downwards na. So panoorin nyo ang ating CCI video para malaman nyo kung paano natin ginagamit ang CCI as sell indicator or sell signal. So itutuloy natin ang video ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng konting insights about these stocks, AGI or Alliance Global Group Incorporated. So buburahin lang muna natin ito. So at this moment, ang AGI ay nakikita natin nasa resistance area na siya at mayroon din siyang gap. Okay, kitang-kita na mayroon din siyang gap na iniwan sa areang ito. So last February 11, 2021, ang laki ng volume na pumasok sa kanya. So kaya niyang butasin ang immediate resistance na ito. Kung titingnan natin ang market depth, ayan, ang lalaki ng harang. 4.41 million, 10.9, 2.67 million, 10.96, 2.98. So million yung nakaharang. So kung makikita natin, ayan, itong resistance, solid ang resistance area nito. So kung wala ka pang hawak sa stocks na ito, so mas maganda ang gagamitin na lang natin ang bubo or ang buy on breakout. Hihintayin natin mabubutas or ma-break niya ang resistance na ito at dito tayo bibili or maaari na rin mag-test buy sa areang ito as long as kaya nyo ang rest. So kung susukatin natin, kung papasok ka sa areang ito hanggang sa gap, mayroon tayong negative 4.24% at hanggang dito naman mayroon tayong negative 7.57% na maaring dyan siya babalik kung sakaling mauuntog siya sa resistance level na ito.
Kaya para sa akin, mas magandang maghintay na lang ako na mabutas ang resistance na to para mayroon tayong trading system na masusunod, yung bobo or buy on breakout. So sisilipin natin ang isa pang stocks. Ito yung pinaka-end at pinakasikat sa kasalukuyan, ang Ito Simi Holdings Corporation. Ayan po, ito yung dito. Ikita nyo yung mga bilog-bilog o yung ating parabolic SAR. So kung ginagamit natin or kung ginagamit mo lang ang parabolic SAR, so dito halimbawa lang, pababa yung presyo kasi nasa ibabaw yung ating parabolic SAR at nagbago ng pwesto. So ito yung buy signal natin kasi nagbago siya ang pwesto at pumailalim na dito sa kandilang ito. Dito tayo makakabili at dito naman nagbago yung pwesto ng ating parabolic SAR. So dito sa kandilang ito tayo magbibinta. Okay, at dito naman, ayan, nagbago na naman ang pwesto ng ating DOT or parabolic SAR. Pumailalim na naman sa kandilang ito tayo makakabili. Okay, dito sa kandilang ito at magbibinta tayo dito. Dito siya lumipat ng pwesto, nasa taas na dito sa kandilang ito. Okay, din dito naman kakabili tayo ulit dito, banda rito sa kandilang ito, sa dalawang kandilang ito, at magbibinta tayo dito sa kandilang ito, itong kandilang ito. So kung titingnan natin hanggang ngayon, okay, wala pa tayong sell signal kung ang ginagamit natin ay ang parabolic SAR. So mas magandang magdagdag tayo ng iba pang indicator for confirmation. Okay, maaaring magdagdag tayo ng isa, dalawa, tatlo. Yun na ang sa akin pinaka-ideal, hanggang tatlong indicator lang. So idagdag natin katulad ng MACD or ang ating MACD. Okay, Moving Average Convergence Divergence. So mayroon na rin tayong hiwalay na video kung paano natin ginagamit ang MACD. Madali lang intindihin at madali lang din gamitin dito sa pagtitrade. Okay, halimbawa ito, kapag nag-cross ang blue line above sa ating red line, yan, buy signal yan, 1 day before or 1 day after, this is a buy signal, then confirm, nasa ilalim ang ating parabolic SAR. So, maaaring dito tayo bibili. Katulad dito, okay, nag-cross ang ating MACD indicator, confirm, nasa ilalim ang ating parabolic SAR, kaya dito ang ating entry or dito tayo makakabili. Hanggang ngayon, wala pa tayong sell signal. So panoorin nyo o bisitahin nyo ang ating channel, Stock Possible Channel, para malaman or mapanood nyo ang ating iba't ibang indicator na madaling intindihin at madaling gamitin sa ating pag-trade. So mayroon din tayong RSI video, CCI, ito nga, MACD, at iba't iba pang mga indicator na makakatulong sa ating trading journey o sa ating pag-trade. So isa pang halimbawa, kung idagdag natin dito ang RSI, okay, Relative Strength Index. Okay, dalawang indicator ngayon, MACD at itong RSI, dinagdag natin. So kung napanood nyo na ang ating Relative Strength Index na video, alam nyo na kung ano, kung saan ang ating mga buy signals. So katulad nito sa areang ito, okay, kuhita natin dito, buy signal natin yan, confirm, nasa ilalim yung parabolic SAR. Ito naman, dito, buy signal yan, confirm, nasa ilalim ang ating parabolic SAR. At dito naman, buy signal natin yan at confirm, again, nasa ilalim ang ating parabolic SAR. So yan lang po. Mas maganda talagang bisitahin nyo ang ating channel, Stock Possible Channel, for more detailed information kung paano natin ginagamit ang mga indicator. Katulad ng RSI dito, ito yung buy signal natin. At kung saan tayo magbibinta. Buy signal, mayroon tayong sell signal. So yan lang po. Bisitahin nyo ang ating channel para malaman nyo kung saan tayo dapat magbibinta. So recap or review ng ating topic for today about parabolic SAR. So ginagamit ang parabolic SAR kapag nakikita nyo siya nasa ilalim ng mga kandila, ibig sabihin pataas pa yung trend direction ng isang stock o presyo ng isang stock. Then kapag nasa ibabaw na siya ng kandila, maaaring pababa na yung stocks katulad ng nakikita nyo dito.
At ginagamit din ang parabolic SAR upang ating malaman kung magkakaroon na ba ng reversal. From bullish, ito pataas, to bearish na pababa na yung presyo ng stock. Ang pangatlong gamit ng parabolic SAR ay mabibigyan tayo ng potential exit or buy signal. Katulad nito, nagbago yung pwesto, so dito tayo mag-i-exit. So from downtrend, bearish siya kasi nasa ibabaw ang parabolic SAR, nagbago ang pwesto, nasa ilalim, ito yung potential buy signal natin. At sana po may bago na naman kayong natutunan mula sa Stock Possible Channel. At kung sakaling nakatulong ang video ito, maaari lang pong i-like, mag-subscribe na rin at huwag kalimutang pindutin ang ating bell notification button para lagi kayong nauuna kapag mayroon tayong bagong video. Salamat po!